Blessed morning to all of us. It's a great privilege na makarating at makapagbahagi ng Word of God dito sa Cult Church. Church of Apostolic Truth. Napakaligaya at nakakagalak sa aking puso na makapiling kayong lahat kahit na first time ko ngayon na mag-preach dito sa inyong church. Praise God. Doon pa lang sa group chat namin nila Pastor Brian, ay palagi naming sinasambit na excited kami na makita ang ibang mga kapatid sa Panginoon. Amen? Hoping and praying na hindi lamang ngayon ang una at huli nating pagsasama-sama at pagkikipag-fellowship sa bawat isa. Kanina pa lang sa ating activities, ay blessed na tayo. Yes, Lord. Praise God. Thank you. At ang makita ko pa lang kayo, ay blessed na rin ako. At naipakilala ko na po yung aking sarili kanina. Ako nga ulit si Rocky Kiloy Valera, the pastor of JCL Church, Cobar, KSA, JCL Jesus Christ the Liberator. Amen. Okay, so hindi ko na po patatagalin pa mga kapatid. Ang aking ibabahagi sa inyo is bitterness into sweetness. Pwede pakiulit mga kapatid? Yes. Sa Tagalog, kapaitan sa tamis. Praise God. At nais ko pong basahin sa inyo ang Exodus chapter 15 verses 22 to 27. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord. And the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. Yes. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. 26. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." 27. Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Nais ko pong tumayo tayong lahat mga kapatid. Tayo muna ay dumulog sa ating Panginoon kahit na nanalangin tayo kanina. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga pagkakataong ito, sa mga oras na ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong presensya. Humingi po kami ng kalinisan, ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala nitong mga nakaraang linggo, Panginoong Diyos. Nawa, buksan mo po ang puso't isipan, spiritual eyes, spiritual ears ng bawat isa upang maintindihan namin ng husto ang iyong mga salita. At upang tumimo ito sa aming mga puso at upang mag-benefits ito sa aming buhay, Panginoong Diyos. Upang maipamuhay namin ito at hindi lang basta maipamuhay, kundi maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga sandaling ito, lahat ng gawa ng kaaway, in the name of Jesus, lumayas ka sa lugar na ito. Kahit yung espiritu ng antok, in the name of Jesus, ay mawawala po ito. Sa aming pagpapatuloy, hinihiling po namin ang gabay ng iyong banal na presensya upang lukuban ang lugar na ito, upang maging ligtas at safety ang lugar na ito. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon Diyos, samahan mo po kami. Lahat ng mga ito, idinadalangin namin sa iyong makapangyarihang pangalan. In the name of Jesus. In the name of Yeshua. Amen. Amen. Marami na tayo maupo, mga kapatid. Okay, maikling background doon po sa bago tayo makarating dito sa aking mga binasang talata. Okay, ang mga Israelita ay nagkaroon ng dakilang pag-alis o paglabas na pangyayari or Great Exodus event.
At ito ay paglabas mula sa Ehipto. Dahil itong mga Ehipto ay inalipin sila ng napakahabang panahon. Kaya nga Exodus, the departure of the Israelites from Egypt. Yeah. Pagkatapos ay nakita nila kung paano nilipol ng Diyos si Paraon at ang kanyang makapangyarihang hukbo sa dagat na pula o tinatawag na Red Sea. Praise God. Si Moses at si Miriam na kanyang nakakatandang kapatid na propeta at ang mga Israelita ay nagsimulang umawit ng may kagalakan dahil sila ay iniligtas ng Diyos mula sa mga kawal ng Ehipto, kabilang si Paraon na humahabol sa kanila. Anong sabi sa Exodus chapter 15 verses 20 to 21? Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron at pinaunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin Amen. at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila, umawit kayo sa Panginoon. Dahil lubos siyang nagtatagumpay itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Mayroon bang mas gaganda pa sa ganyang buhay, mga kapatid? Lahat sila ay nasa antas ng pagdiriwang at pagtatagumpay. Tigaran, singing, dancing, shouting, and greeting one another. I believe, mga kapatid, lahat siguro tayo dito ay nakaranas na ng katagumpayan sa buhay dahil sa Diyos. Yes! Praise God! Praise God! Hindi ba tayo ngayon ay napapalundag at napapasayaw tayo sa tuwa? Yes! At napapakanta o napapasigaw pa tayo sa saya? Praise God! Dahil sa ating mga nararamdaman at sa lubos na pasasalamat sa Diyos. Amen. At yan ay napakasarap na maranasan sa ating buhay, mga kapatid. Praise God! Ngayon, pagdating sa Exodus chapter 15 verse 22 na ating binasa kanina, sabi doon, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Bago sila makarating sa desert of Shur, ay nagkaroon muna sila ng celebration ng may matinding kagalakan dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanila at sa pagtatagumpay mula sa Ehipto. Ngayon, ay lumilipat sila mula sa isang mataas na pagtatagumpay ng buhay. Isang antas kung saan ang lahat ay tila mabuti, tila tama, tila masaya, tila maganda, patungo sa isang punto kung saan ang mga bagay ay tila hindi mabuti. O wala sa lugar, o wala sa ayos. Ang mga taong ito ay sumusunod sa Diyos. Pero ngayon, sila ay nasa disyerto na naglalakad ng 3 araw nang walang tubig. Kahit patak ng tubig, wala. At yan ay napakahirap na kalagayan. Water is essential for life. Why? Ayon sa studies or survey, in adult men and women, 55% to 60% of our bodies are water. Kung baga, sa liters is 40 liters. Our brain, blood, heart, bones, muscles, liver, and kidneys are composed of water. Nasa slide ko kasi, hindi ko dala. No, makikita natin yung percentage ng, praise God, ng water sa ating mga organs. Praise God. Naranasan mo na bang hindi umiinom sa isang araw? Hindi ba nakakapanghina? Lalo na kapag 2 araw. O kaya 3 araw. Baka manlupay-pay na sila sa pagod at sa kauhawan. Paano na kaya yung mga bata? Mga matatanda? Mga buntis kung meron? Yung mga hayop nila kung meron? At yan ay 3 araw na paglalakad sa isang tuyo.
maaraw, mainit, at mabuhanging disyerto. Alam naman natin yung disyerto, ano po mga kapatid? Hindi ba't sobrang nakakadismaya? Isang mapait na karanasan, sobrang nakakapanghina at nakakawalan ng pag-asa. At ang disyerto ay wala kang ibang makikita kundi buhangin. Kahit saang anggulo, likod, harap, right or left side, puro buhangin yan mga kapatid. Walang tubig, walang puno, at isa pa, walang magandang view. Buti dito sa loob ng Coat Church, magaganda ang view. May bintana pa. Praise God, ano pa? Sa disyerto, walang kakulay-kulay. May tubig pa o May tubig pa, ano po? Yun o. At lahat sila ay lakad ng lakad doon. Ano po? Mga kapatid, nakarating na ba kayo sa ganitong sitwasyon? Mga panahon kung saan kahit anong gawin mo ay walang mabuti o magandang resulta. Isip ng isip, ikot dito, ikot doon, pero ang buhay, walang pag-asa. Ngayon, itong mga Israelita ay nasa isang hindi magandang sitwasyon. Sila ay naglalakad sa disyerto ng 3 araw nang walang tubig. Nang makarating sila sa lugar na tinatawag na Mara, sa wakas, biglang may nakakita sa isang bukal ng tubig. Biglang dumating sa kanilang buhay. Ano nga po ulit ang water? Water is life. essential for life. Water is life. Amen. Sa kaunting lakas nila na natitira, nagsimula silang maglakad ng mabilis patungo sa bukal. Ang ilan ay nagsimulang tumakbo patungo sa bukal. Ano po sinasabi sa Exodus chapter 15 verse 23 ng ating main text? When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. Isa na namang problema mga kapatid. Sa sobrang kauhawan ay sa wakas nakakita sila ng tubig pero mapait naman at hindi nila pwedeng inumin. Parang walang katapusan na problema ang nararanasan nitong mga Israelita. Naranasan ko yung iinom ako ng kape. Buti yung kape dito kanina masarap. Praise God. Di ba yung kape mapait kapag walang asukal? Then, nilagyan ko ng sugar. Asin pala yun. Bukang sugar eh. Ano po? Nung ininom ko, halos mapapasukan na lang ako. At nailabas ko yung nainom ko. No, parang ganun yung eksena dito sa mga Israelita. Nang inumin nila yung tubig na mapait, bigla na lang nilang isinuka. Kaya nga sinasabi nila kay Moses, what are we to drink? Anong aming iinumin? Sabi sa verse 24, hindi po ako galit mga kapatid, ha? Is good? Mara means bitter. Ang tubig na tatagpuan ng mga Israelita ay mapait. Ano po? Hindi ba ito'y nakakabigo? Hindi mabuti kung walang tubig. Pero mas lalong hindi mabuti kung ang tanging tubig na makikita mo ay mapait. Doon kasi sa Ehipto, ang mga Israelita ay umiinom sa Nile River. Kahit ngayon sinasabi ng mga tao na ang tubig sa Nile River ay may masarap na lasa at pinakakaiba sa anumang iba pang mga batis ng mundo. Anong laking pagbabago mula sa tabis ng tubig ng Nile River hanggang sa kapaitan ng tubig ng Mara. Mga kapatid, tayo mang lahat ay naranasan din natin sa ating buhay yung mga panahon na masasaya, na parang katulad ng pag-inom sa Nile River na may matamis at masarap na lasa. Praise God! Amen. At ang sumunod ay dumaan ka naman sa mga mapait na karanasan sa buhay. Maaring ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak, ang mga taong pinagkatiwalaan mo at pinaglaanan mo ng iyong buhay ay nagbigay sa iyo ng mapait na karanasan sa buhay.
Marahil ang iyong mahal sa buhay ay pumanaw na, katulad nung testimony natin kanina. At ikaw ay naiwan sa isang mapait na karanasan. Pero sa mga sandaling ito, mga kapatid, nais kong malaman mo, sinasabi sa iyo ng Diyos, babaguhin niya ang iyong mara, ang iyong bitterness, ang iyong kapaitan into sweetness o tamis. Amen? Praise God! Ano man yung mga pinagdadaanan natin, mga kabigatan natin sa buhay, kabigatan natin sa ating puso, mga problema na parang walang katapusan, pagkatapos ng isang problema, meron na naman problema. Mga kapatid, yan po ay mga mapapait na karanasan sa ating buhay. Yan ay ang mga mara mo sa buhay. Pero nais ng Diyos na baguhin ang mara o bitterness mo sa buhay into sweetness. Praise God. Hindi lang yan, into blessings. Praise God. Isa pang halimbawa ng mara, in the book of Ruth. Nagpunta si Naomi sa Moab, kung saan nawalan siya ng asawa at 2 anak na lalaki. Ngayon ay babalik na siya sa Bethlehem. Sa Bethlehem nakilala ng mga tao si Naomi at tinawag siya sa kanyang pangalan Naomi. Sinabi niya, huwag niyo akong tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara dahil ginawang mapait ng Panginoon ang buhay ko. Sabi yan sa Ruth chapter 1 verse 20. Si Naomi ay may mapait na buhay dahil sa kanyang karanasan. Ang mawalan ng asawa at ng 2 anak. Kahit sino ba naman, mga kapatid. At ramdam natin yan kapag may mga mahal natin sa buhay na pumapanaw. Pero naging matamis sa wakas ang pait ni Naomi nang makita niyang ikakasal si Ruth kay Boaz. Sino ba si Ruth? Si Ruth ay dati niyang daughter-in-law. Ano po? Pero namatay ang kanyang asawa na anak ni Naomi. At pagkatapos ay nang magkaroon si Naomi ng pagkakataon na yakapin ang anak nila Ruth at Boaz sa kanyang dibdib, ito ay magiging mga taon ng malaking kagalakan para sa kanya. Praise God! Ginawa ng Diyos ang kanyang mara into sweetness, into blessings. Naging masaya yung malungkot na buhay ni Naomi, mga kapatid. Praise God, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Yung ating kalungkutan, pinapalitan niya ng joy. Praise God. Ngunit, tignan kung ano ang naging reaksyon ng mga anak ni Israel na hinarap nila ang kapaitan sa buhay o bitterness of life. Ano pong sabi sa Exodus chapter 15 verse 24? Sabi doon, so the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Sinasabi dyan, the people grumbled. In King James Version, it is murmured or complained. Sa Tagalog, nagreklamo. Yan ang kanilang naging reaksyon. God does not want us to murmur or complain in any circumstances. Nagbulong-bulungan at nagreklamo sila kay Moses dahil sa mapait na tubig. Para pang naging makasarili itong mga Israelita. Kasi sabi nila kay Moses, anong aming inumin? Sarili lang nilang kanilang iniisip. Ano po, hindi ba nila naisip na kasama nila si Moses? Dapat, anong ating inumin? Di ba? Mga sarili lang nila ang kanilang iniisip. Isa pang reaksyon nila, kung baga nawawalan na sila ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil sinasabi nila, anong aming iinumin? Ito ay tanong ng isang nababalisa o nag-aalala na tao. Baka nga sinasabi nila kay Moses na mas mabuti pa sa Ehipto. Kahit slave kami doon, pero umiinom kami. Kumakain kami. At may matutulugan kami kaysa ganito. Baka dito pa kami mamamatay. At higit sa lahat na naging reaksyon nila ay wala silang panalangin. Imbes na manalangin,
humingi ng tulong sa Diyos. Pero ang ginawa nila ay nagreklamo kay Moses. Amen. Kahit sino ba naman, mga kapatid, kung nasa ganyang sitwasyon. Pero may nais ituro sa atin ang banal na salita ng Diyos. Sa tuwing makakaranas tayo ng bitterness in life, ang dapat nating gawin ay walang iba kundi magtiwala sa Diyos. Amen. Praise God. Huwag kang magre-reklamo sa ibang tao na madalas natin ginagawa o kay sa Diyos, kundi humingi ng tulong at manalangin sa Diyos. Amen. Remember this, mga kapatid. Ang pagiging reklamador ay hindi nakakapagbigay ng solution sa isang problema. Amen. Amen. Kundi ginagalit natin ang Diyos at ang pagiging reklamador ay nagbibigay hadlang sa mga pagpapala ng Diyos. Amen. Amen? Pero tignan natin ang response ni Moses. Sabi doon sa Exodus chapter 15 verse 25, nais ko pong basahin ninyo ng sabay-sabay, mga kapatid. He cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When Moses threw it into the water became safe to drink. There the Lord made for them a binding ordinance, and there he tested them. Amen? Sabi doon, then Moses cried out to the Lord. Hindi nakisali si Moses sa pagrereklamo nila. Kahit na nakakairata na sila. At baka naiinis na siya sa pagrereklamo nila. Hindi ba nakakainis ang ganon? Kapag may kasama tayo na puros reklamo. Baka dito nagmanang mga Pilipino. Praise God. Baka nga magalit ka pa sa taong ganon eh. Di ba? Walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kundi pagre-reklamo kapag hindi ka nakapagtimpi. Lalo na, inuutos lang naman kay Moses. Iniutos lang naman sa kanya na ilabas niya yung mga Israelita doon sa Ehipto. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang reaksyon ni Moses o ang kanyang ginawa ay napaiyak na lang. Gaya ng ating binasa. Ano po yung binasa natin? Then Moses cried out to the Lord. Ginawa ni Moses ang tanging magagawa niya. Ang umiyak sa Panginoon at manalangin sa Panginoon during those times. Amen. Kapag lumalalang mga bagay, kapag wala kang kontrol sa iyong mga kalagayan, itigil ang pagrereklamo at pag-aalala tungkol sa iyong mga kalagayan. Mga kapatid, alam at nakikita yan ng Diyos. Amen? Ngunit sumigaw ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Umiyak ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Amen? Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ilabas mo ang iyong mga kapaitan or frustrations mo sa Diyos. Yan ang mabuting gawin. Ang pinakamagandang gawin kaysa makipagtalo ka sa iba o magtampo ka sa Diyos. Tandaan, siya'y laging handang makinig sa atin anumang oras. Amen. Praise God. Remember this, mga kapatid. Kung tayo ay nananalangin sa Diyos, ibig sabihin, lumalapit tayo sa Kanya. Amen. Nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. Nangangailangan tayo ng tulong sa Kanya, ng solusyon sa ating mga problema sa Kanya. Amen? Sino sa atin dito ang iniisip niya na parang walang hanggang katapusan na mga problema? Ang dapat nating gawin ay manalangin. Gaya ng ipinakita ni Moses na siyang magandang solution sa lahat ng sitwasyon. Praise God. The Bible says Mara was a test from God. Ang mga tuyo at mapait na karanasan ay isang pagsubok mula sa Diyos. Ang ating mga karanasan sa buhay ay pagsubok mula sa Diyos. At inaasahan ng Diyos na dadaing o iiyak tayo sa Kanya sa mga sitwasyon na yon. Amen. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang mahihiyang umiyak sa Panginoon. Praise God.
Balikan ulit natin yung Exodus chapter 15 verse 25. Sabi doon, then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. Praise God. Nakatikim na kayo ng matamis na tubig? Yes. Hindi yung Sprite, ha? Ang mga batis sa disyerto ay karaniwang mapait. Pero mayroon ding mga puno sa disyerto na nagpapadalisay at nagpapatamis sa mapait na tubig. May isang puno na tinatawag na Moringa oleifera. Familiar sa amin. Moringa oleifera. Alam? Praise God, alam ko. Kapag ang mga buto ng moringa ay dinurog at ibinuhos sa isang bote ng maruming tubig, ang tubig ay nagiging transparent sa loob ng ilang segundo. Ang punong ito ay walang iba kundi ang drumstick tree o malunggay. Ano po? Praise God. At meron tayo niyan sa Pilipinas kahit dito sa KSA. Meron akong kapitbahay sa Damam, meron sila niyan mga kapatid. Ano po? Bawal nga lang pumitas. Kaya magpaalam. Ano po? Okay. Tumutubo ang moringa sa iba't ibang klima kahit sa mga disyerto. Kasi madaling mag-adapt ang puno na ito kahit mainit. Ngayon, ipinakita ng Diyos kay Moses ang isang puno o kahoy na nang ihagis niya sa tubig ay naging matamis. Mga kapatid, hindi natin matiyak na ang moringa ang punong ipinakita ng Diyos kay Moses. Ano po? Kasi hindi naman binanggit kung anong puno yan sa ating binasa. Nililinaw ko lang, baka sabihin nyo, moringa tree pala yun. Praise God. Ngunit, ipinakita lamang ng Diyos kay Moses ang puno o kahoy, di ba? Walang sinabi o hindi sinabi ng Diyos kay Moses na itapon niya ito sa tubig. Okay, makinig mga kapatid. Okay? Huwag niyo akong ma-misinterpret dito. Okay? Ipinakita sa kanya ng Diyos ang pagmumulan ng himala. The source of the miracle. Ang bagay na nagpatamis ng mapait na tubig ay ang kahoy. Nang makita ni Moses ang puno at ang mapait na tubig, naalala niya ang kanyang napag-aralan doon sa Ehipto bilang isang prinsipe. Kasi kapag prinsipe ka, mataas ang pinag-aralan mo. Malamang napag-aralan niya na ang punong ito ay kayang gawing matamis at malinis ang mapait na tubig. Kaya inilagay niya ang puno sa tubig at naging matamis ang tubig. Ano ang pinupunto ko dito mga kapatid? May solution ng Diyos. Amen. Sa bawat problema ang ating pinagdadaanan. Amen. Praise God. God has a solution for every problem. Praise God. Para kay Moses, ipinakita sa kanya ng Diyos ang puno na siyang solution. Hindi na kailangan pang lumayo ni Moses para hanapin ang solution sa kanyang problema. Nandun lamang kung saan naroon si Moses. God's solution for your problem is closer than you think. Amen. Sometimes it is there, right where you are. Just call upon the Lord. He will open ways for us. Amen. Praise God. Magtiwala tayo sa Diyos sa ating mga kalagayan, kahit ano pa man yan mga kapatid. Mara was a test from God. Mara means bitter. Tingnan ang resulta ng pagpasa sa pagsubok na ito ng mga Israelita mula sa Diyos. Ano sinasabi sa Exodus chapter 15 verse 27? Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Ang Diyos ay may magandang lugar na nakalaan para sa kanila. Pinadaan lang pala ng Diyos sila sa Mara. Kinuha sila ng Diyos mula sa mapait na tubig hanggang sa
matamis na tubig, hanggang sa umaagos na tubig, flowing water. Tuloy-tuloy na at hindi na ulit sila mauuhaw katulad ng naranasan nila sa disyerto. Ngayon ay may 12 springs o bukal na sila. Isang bukal para sa bawat tribe. And 70 palm trees. Nakatikim na tayo ng dates dito, di ba? Yeah. At mayroong iba't ibang klase. At ito ay masarap. Ano po? Maaari silang uminom at kumain hanggang gusto nila. Praise God! Remember this mga kapatid, kapag dumaan man tayo sa mahihirap o magugulo na panahon, unawaing may remedyo o solusyon ng Diyos para sa atin sa gitna ng ating mga sitwasyon o kalagayan. Praise God! Ang ating mapapait na panahon ay pagsubok lamang ng Diyos. Tandaan natin yan. Kapag napatunayan nating tapat tayo, hindi nagre-reklamo, may malaking pagpapala ang Diyos na nakalaan para sa iyo at para sa atin mga kapatid. Praise God! Ang ating kapaitan o bitterness ay gagantimpalaan ng lubos ng Diyos ng higit pa sa ating iniisip o hinihiling. Praise God! Tandaan mga kapatid, may mas magandang lugar ang Diyos para sa atin. At kapag nakarating na tayo doon, wala nang kamatayan doon. Wala nang kalungkutan doon. Wala nang iyakan doon. Kung ano man ang sanhi ng palagi mong pag-iyak, ay mawawala na doon. Wala nang sakit doon, mga kapatid. Biruin mo yung iniinda mong rayuma, mawawala na. Praise God! Kirot at pagdurusa, wala na doon, mga kapatid. Revelations chapter 21 verse 4. Sabi dito, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, no more sorrow, no more crying or pain. All things are gone forever. Praise God! Praise God! Ilang ko, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ngayong umaga ay unawain natin ang ating sitwasyon. Nasa tuyong lupa ka ba? Gumagala dito at doon para humingi ng tulong? Ikaw ba ay nasa karanasan ng mara? At kahit papano may pagkakataon na dumarating, ngunit sa huli ay naging kabiguan, bitter, or disappointment lang. At dahil dyan, mas naging bitter ka pa. Mga kapatid, maging tapat pa rin tayo sa Diyos. Amen. Praise God. Cry out to the Lord. Umiyak tayo sa Kanya at dumipente na lamang sa Diyos. Gagawin niyang matamis ang ating mara sa buhay. Mga kapatid, ang isang dampi ng kahoy ay nagpatamis sa tubig ng mara. Tandaan, ang dampi ni Jesus ay makakapagpatamis ng ating mara sa buhay. Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Kanya ngayon. Amen? Praise God. Sa katunayan mga kapatid, God is the solution to every problem. Or mas magandang sabihin, God is the only solution to every problem. Jesus is the answer. Tandaan mga kapatid, sa Diyos walang problema na hindi masusolusyonan. Praise God! Magtiwala, maghintay, at umasa, at manalangin lamang tayo sa Kanya mga kapatid. Praise God! Mga kapatid, kung manonood tayo sa mga news ngayon, ay napakaraming giyera ng iba't ibang mga bansa. Maraming mga namamatay at nadadamay, mga iba't ibang sakit, mga krimen, mga nagugutom, kahit sa loob ng mga simbahan ay may mga issues. At tayo mismo may mga personal problems tayo at iba pa. Hindi ba't ang mga yan ay nagdudulot ng panghihina o kaya'y pagkadismaya o kay bitterness sa ating buhay? Pero ang dapat nating gawin mga kapatid, ang tanging magagawa natin ay manalangin sa Diyos. Praise God!
tumawag tayo sa Diyos at tayo'y kanyang palalakasin. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Praise God! Aking palalakasin ka. Oh! Aking tutulungan ka. Oh! Aking alayan ka ng aking kanang kamay, ng aking katwiran. Praise God. Praise God! Mula sa mga mapapait na karanasan ng mga Israelita, ang ginawa ng Diyos sa kanila ay binago niya ang kanilang bitterness into sweetness. Praise God! Sa hinabahabang panahon na inalipin at pinahirapan ng mga Ehipto ang mga Israelita, kapag sinabing alipin, ay wala silang rights. Wala silang karapatang lumaban o magreklamo sa mga Ehipto. Dahil slave nga nila sila. At maaari nilang gawin ang gusto nilang gawin sa kanila. Pero ang Diyos ang gumawa ng solusyon. O ang Diyos mismo ang solusyon upang makalaya sila sa pagkaalipin, at ginamit niya si Moses. Doon na nagparami itong mga Israelita. At ang hirap dyan, kapag slave ka, kapag nanganak ka, yung anak mo, slave din. Kapag nanganak, slave ulit. At ganun din sa susunod at sa susunod. At napakahirap yan na kalagayan sa buhay, yung wala kang freedom. Praise God. Tayo rin dati ay alipin ng kasalanan, ng madilim na pamumuhay, ng mga maling paniniwala, walang kakayanan, walang kalayaan. Pero ang ginawa ng Diyos ay siya mismo ang gumawa ng solusyon sa ating malubhang problema na hindi natin kayang solusyonan. Praise God. Ibinigay niya ang kanyang tugtong na anak, si Jesus, upang tayo ay tubusin, linisin, palayain sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, na kung sino man ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God! Praise God! Alam mo mga kapatid, kaya tayo ngayon ay malaya na! We are free! Woo! John chapter 8 verse 32, sabi doon, and you will know the truth, and the truth shall set you free. At sino yan? Sino yan? Sabi doon, and you will know the truth. John chapter 8 verse 36. So, if the Son sets you free, you are free indeed. Praise God. Walang iba kundi si Jesus, na ating Savior, the only liberator. Praise God mga kapatid. Kung wala ang Diyos, ay magiging alipin ang mga Israelita ng tuluyan. Kung wala ang Diyos, ay magiging alipin din tayo ng kasalanan ng tuluyan. Salamat sa Diyos. Praise God. Praise God. Thank God. Thank God. You gave a solution to our Mara. From bitterness into sweetness, into blessings, from darkness into light, from old-self to yourself born again, from wickedness into righteousness. Praise God. Papuri sa Panginoon. Hindi pa ako tapos mga kapatid. From illegitimate child into children of God. From discouraged into courage, into conqueror. From hopeless into hopefulness. Yung mga nag-uupos sa atin, bubuwagin niya yan. Praise God. From troubles into joy, into peace. Somebody shout, praise. Praise God mga kapatid. Kaya Diyos lamang ang sagot o solution sa mga suliranin ng tao. Amen. Dahil ko pong i-end sa mga sandali ito mga kapatid. Kuha ka ng kapartner mo. Okay. O, kung wala kang kapartner, pwede mong sabihin sa iyong
Sarili. May ka-partner ka. Partner ka naman. Hi, Sel. Partner tayo. Ako lang to. Partner tayo. Partner kayo naman. Okay, praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, Hallelujah. hindi nais ng Diyos Nais ng Diyos na maging bitter ka. na maging bitter ka. Kundi nais niyang Kundi nais niya. maging better Maging better and better And better. and better and better and better. Praise God! Praise God! Tandaan natin mga kapatid, God wants to bring out the best of you Yes. so that you can serve Him on your best. Praise God! Let's go, magsitayo tayo lahat mga kapatid. Hinihiling ko po yung pianist natin to play an instrumental. Praise God! Praise the Lord! Sana mas maaga tayo nagkakilala katatapos lang po ng Hallelujah. church anniversary namin yung nakaraan. Nitong October. Mag-anniversary tayo ulit. Praise God! Outdoor fellowship! Yes. Praise God! Amen. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, nais ko na huwag mong pansinin yung katabi mo. This is between you and Jesus. This is between you and God. Huwag mong pansinin yung mga katabi mo. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ano ba yung mara mo sa buhay? Ano ba yung bitterness mo sa buhay? Kapaitan mo sa buhay na nagpapahina sa'yo? Na siyang dahilan kung minsan nagiging lukewarm ka. May time mainit ka, bukas hindi na naman. Ano man yung mga bitterness natin sa buhay, tularan natin ang ginawa ni Moses. Yung tanging magagawa natin, mga kapatid, walang iba kundi lumapit sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Kanya. Humingi ng tulong sa Kanya. Gaano ba't kabigat ang mga problema mo? Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. You turn my mara into sweetness, into blessings. You turn my darkness into light. Inalis mo po ako doon sa kapamakan into heaven. Praise God! Sa mga sandaling ito, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Nakikita niya ang iyong puso ngayon, kapatid. Ano man yung kabigatan mo sa buhay, minsan hindi mo maibigay yung best mo sa Kanya dahil may huwahan lang. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, alisin mo po ang mga ito. Wasakin mo ang mga ito. Sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God, sa mga sandaling ito, mga kapatid, you can open your mouth. Mangusap ka sa ating Diyos na buhay. Siya'y handang makinig sa iyo. Yes, Lord. Huwag tayong mahihiya na ilabas lahat ang ating kapaitan, ang ating frustration sa buhay. Huwag tayong mahihiya sa ating Diyos na buhay. Siya'y handang makinig sa mga sandaling ito. Mamaya, magugulat ka na lang. Ibibigay niyang solution sa mga ito. Ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Financially problem, kalusugan sa pamilya mo, mga kapatid, sa mga sandaling ito, ibigay natin lahat sa Panginoon. Huwag tayong mahihiya. Praise God. Yes.
Ibigay mo yan sa Panginoon. Mag-usap ka sa Panginoon sa mga sandaling ito. Praise God. Napakabuti mo. Yes. Let your spirit fill this place. Let your presence fill this place. Woo. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Savior. Hallelujah. Praise God. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Nandiyan ka. Anytime. Anywhere. Ay maaari ka namin takbuhan at labitan. Ano man ang aming mga pinagdadaanan sa buhay. Kabigatan sa buhay. Maaari ito yung mga kamag-anak natin. Mga pamilya, asawa, anak. Idahin natin lahat yan sa Panginoon. Upang sama-sama tayo doon sa kanyang kaharian. Yan po ang ating mission dito sa lupang ito, mga kapatid. To fill the heaven, empty the hell. To fill the heaven, empty the hell. Jesus' name. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sigaw natin, hallelujah! 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 Praise God! Sabi kanina, no? Nung nag-umpisa tayo kanina, mga kapatid, sabi yung word na thank you, it's not enough to thank God. Amen? Hindi yun enough. Kaya ipakita natin ito sa ating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid? Woo! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Napakabuti mo! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Mga kapatid, isang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon upang papurihan ang ating Diyos na buhay. Siruin mo, nakabihis ka ng maayos. Ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. You look messy, pero napapurihan mo na walang Diyos. Praise God! Hindi tayo pumunta dito upang magpapyot lang. At hindi mo napapapurihan ng Diyos. Isang bagay, mga kapatid, ang papurihan at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Kung wala ang Diyos, isipin natin yung dati nating buhay. Hindi ba alipin tayo ng kasalanan, ng madilim na pamumuhay, maling pananampalataya, walang kakayanan, isa pa wala tayong kalayaan. Pero dahil sa kabutihan at pagmamahal ng ating Diyos, siya ang gumawa ng solusyon sa problema na hindi natin masusolusyonan kailanman.
At ito ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus. Amen! Tayo na ay covered with His blood, mga kapatid. Kung titingin man sa'yo ang Diyos, the blood of Jesus ang nakikita niya sa'yo. Kaya, we are God's righteousness. Hindi sa ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Praise God! Sa mga sandaling ito, isigaw natin, thank you, Lord! Thank you, Lord! As loud as you can! As loud as you can! Palakpakan natin ang Panginoon! Palakpakan natin ang Panginoon! Nais ko na pong ibalik sa ating MC, mga kapatid. Pagpalain tayo lahat ng ating Diyos na buhay. Praise God. Oh, hallelujah!